Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi ng konting kaalamang legal. Kamustahin ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, at yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs at marami kayong makukuha na kaalamang legal dito na pwede nyo magamit in the future. Okay, pag nagustuhan niyo po itong aking vlog ngayon, ay paki-like ninyo, ay yung mga bago pa lang, paki-subscribe, and then i-share niyo po ito. Mas maganda, mas maraming nakakapanood nito, mas marami tayong nababahaginan ng knowledge, legal knowledge, kaunting kaalamang legal, yon para magamit nila. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan natin, kasi ito ang isa sa may pinakamaraming comments doon sa comment section ko, yung mga pinapadalang mga tanong tungkol dito sa topic na ito. Kaya uulitin ko, ako yung nakapag-vlog nito pero siguro mga 2 years, 3 years ago. Pero ngayon ay bibigyan muli natin ng paliwanag itong topic na ito. At ito ay yung tungkol sa ano bang dapat nating malaman sa pagbili ng portion o bahagi ng lupa. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Okay, yan. Pag-usapan po natin yan. Yung ano bang dapat nating malaman sa pagbili ng portion ng lupa. Portion ng lupa. Okay. Alam niyo po, merong dalawang sitwasyon dyan sa pagbili ng portion ng lupa. Una, yung mga bibili ng portion ng lupa sa yung title na yung buhay pa yung mga sellers at sila talaga yung nagbebenta ng lupa. Okay, ano bang ibig kong sabihin nito? Halimbawa, meron tayong kamag-anak, meron siyang lupa at may titulo ito. Let us say, ang yung area ng lupa ay 3,000 square meters. Ngayon ay, yung pinayagan kang bumili sa kanila ng, let us say, 500 square meters. So, ngayon, ano bang dapat nating malaman at dapat gawin dyan? Unang-una, pag ganyang nakita mo na buo pa yung lupa at binibili mo nga yung 500 square meters, dapat yan ipasukat muna sa isang geodetic engineer na gagawa ng lahat ng survey at ng plano. Kasi yung 500 square meters mo, ibubukod yan doon sa pinaka total area ng lupa na covered ng title. So, yung 3,000, babawasan ng 500 square meters, susukatin nyo ng geodetic engineer. Pagkatapos yung 2,500, susukatin din ulit yan. Kasi mababago. Kaya mababago ang technical description sa titulo niyang 3,000 square meters. Kasi ibabawas na yung 500 square meters. So, ang mangyayari niyan ay magiging dalawang lote yan. Dalawang lote. At pag yan ay sinukat nga, syempre pag ang nagbenta sa atin, pinagbigyan nga lang tayo na na pagbilhan ng lupa. Usually, yung bumili na ang nagpapasukat niyan. Sa aking experience, pag sa kausap kong mga geodetic engineer, 10 to 15,000 per lot. Residential lot lang. Pagkatapos yun nga, 10 to 15,000. Ngayon, kung yung sa aking example ay naging dalawang lote yan, so 2 lots yan. So, maaaring mga 30,000 pesos ang bayad mo dyan sa dalawang lote na yan. At yan ay gagawa ng plano, ipapa-approve sa DENR. So, yan, pag may plano ka na. Pero at the same time dapat, siyempre gagawa ka ng deed of absolute sale as a mode of conveyance. Ibig sabihin, mode yan ng paglilipat
ng pangalan sa titulo. So, ang mode dyan ay yung deed of absolute sale of a portion of land. Okay, ilalagay doon, siyempre, as usual sa deed of absolute sale, name of the party, seller, buyer, their civil status, citizenship, addresses, at ilalagay din doon, ito yung mahalaga na ang binibili lang doon sa lupa na 3,000 square meters ay 500 square meters. Okay, ilalagay yan dyan sa deed of absolute sale. Okay, ngayon, pag meron ka ng ganyan na executed na in front of a lawyer, notary public, yan ay na-notarized na, punta ka na agad sa BIR to pay the corresponding taxes, the capital gains tax, the documentary stamp tax. After 1 month, release yung e-car, punta ka sa assessor, bayad ka ng transfer tax, and then, finally, you will go to the Register of Deeds. Kasama ng deed of absolute sale, kasama ng title, yung plano na pinagawa mo sa geodetic engineer, sabay-sabay yung ipapasok sa Register of Deeds. After 1 month, 1.5 months, lalabas yan. Pero dalawa na ang titulo. Isang 500 square meters registered in your name at yung 2,500 square meters ay still registered in the name of your seller o yung owner ng lupa. Okay. So, sana po maliwanag yung isang sitwasyon na yan. Madali lang yan kasi diretsong deed of absolute sale yan eh. Ang pangalang sitwasyon ay yung tinatawag na kapag nasa mother title pa yung lupa. Ibig sabihin yan, alam mo, meron tayong titulo, mag-asawa ulit, pero let's say namatay na yung mag-asawa. Ngayon, mamanahin na ng mga anak. Yung gusto nang magbenta ng isa, let's say tatlong mga anak, 3,000 square meters din ng lupa. Mamanahin nila yan sa pamamagitan ng tinatawag na deed na extrajudicial settlement of estate. Yun ang dokumento o deed na ginagamit para mga mamana ng mga heirs mula sa kanilang mga magulang, kapatid, etc. ang property. Ngayon, pag yan ay, yun nga, yung isang heir na kailangan ng pera, hindi pa nila naisalin yung yung title sa pangalan nila, yung titulo. Pero gusto nang ibenta ng isa. Yung dalawa ayaw, gustong manatili sa kanila yung lupa at kung ano man ang plano nila. Ngayon, yun nga, gagawa tayo ng extrajudicial settlement of estate with sale na, diretso, of a portion of land. Kaya lang dyan, sa paggawa niyan, pag ganun ang ginawa mo, extrajudicial settlement of estate with sale of a portion of land, medyo safe yan dahil kung magbebenta yung isang heir, nakapirma naman yung dalawang heirs sa extrajudicial settlement of estate with sale. Alam nila kung saang property o saang ang lugar doon sa tatlong bahagi na yon ang ibinebenta ng kanilang co-heir, let's say kapatid nila. Alam nung dalawa. Walang problema po doon. Kasi kahit hindi physically divided ang property, kahit basta't alam ng tatlong heirs ang kanilang pwesto sa lupa at nagbebenta yung isa, wala pong problema doon. Extrajudicial settlement of estate with sale of a portion of land, pipirmahan ng tatlong heirs. Yung dalawa, mamanahin lang nila. Pero yung isa, mamanahin nila, pero ibebenta niya sa iyo o sa isang buyer. So, iyon ay pagbili ng portion of land. Walang masama doon. Ang problema niyan, pag merong nauna na deed of absolute sale agad, nasa mother title pa yung yung lupa. Ngayon, ang isang heir, without the knowledge of the two heirs,
bilhin mo na 'tong lupang 'to kasi kailangan ko ng pera, eh. Mag-execute tayo ng deed of absolute sale. Alam mo naman nanay at tatay ko 'yan, yung namatay. Tatlo lang kami magkapatid. Ibebenta ko na 'tong share ko sa'yo. Ikaw naman, very interested of the property, nagkasundo kayo sa presyo, pumayag ka mag-execute ng deed of absolute sale. Okay, di nagpirma kayo sa lawyer at ganyan. Notaryado siya, 1/3 of the property. Pero hindi mo alam na hindi pa pala sila nag-uusap na magkakapatid tungkol sa mga pwesto ng lupa nila. Ay ang ibinenta sa'yo yung parteng nasa kanan. Yung pala, yung isang co-heir, yun ang tina-target na na parte ng lupa. At yung isa naman gusto doon sa kaliwa. So ang ibig sabihin, unless there is a physical separation, division of property, o kahit man lang consent, merong meeting of the minds na ikaw dito ka, yung isa dito sa gitna, at ako dito sa bandang kanan. Wala sanang problema pag ganun. Kasi pag ginawa na yung plano, bibili na. Pag sinukat na ng geodetic engineer, hahatiin na. So, malalaman din ng mga co-heirs mo yan na may nagsusukat na ng lupa. Kung malalaman ng co-heirs na yung ibinebentang share ay gusto rin niya, medyo magkakaproblema kayo. Ngayon, ipe-present mo sa kanya yung deed of absolute sale na ginawa nung nagbenta sa yung tagapagmana, questionin nyo nung isa pang tagapagmana kung yun ang gusto niyang lupa. Sapagkat lalo't hindi pa nagkakausap ang tatlong tagapagmana tungkol sa hatian nila o sa pwesto ng lupang para sa kanila o para sa kanya-kanya. Hindi pa yan napapag-usapan dahil nga naka-mother title pa. Minana lang nila pero wala pang pinag-uusapan kung sinong nasa kaliwa, nasa gitna o nasa kanan, o sinong nasa unahan, nasa gitna o nasa dulo. So, ang magiging problema natin dyan ay kung ang inaasahan mong binili as a buyer ay yung nasa harapan. Yung pala, yung panganay ang merong gusto doon na dahil panganay, siya ang nasa unahan. At hindi yan, at yung nagbenta sa iyo ay bunso, magkakaproblema tayo dyan. Dahil hindi physically divided pa ang lupa. Okay, yan po ang dapat natin maiwasan. Huwag tayong gumawa agad ng deed of sale kapag alam natin ng mga tagapagmana, hindi pa nahahati ang mga lupa base sa yung gusto nilang mga pwesto. Dapat alam natin na itong lupa na to ay para sa kanya talaga at hindi nahahabulin ng iba. Mas maigi, pag gagawa tayo ng ganyan, bibili tayo ng portion of land na nasa mother title pa, dapat extrajudicial settlement of estate with sale of a portion of land. Nakapirma lahat ng tagapagmana, alam nila ang pagbebenta ng isa pang tagapagmana sa iyo, at alam nila kung saan ang pwesto ng lupa na nagbebenta sa buyer. Okay. So, sana po ay may nakuha kayo dyan. Marami pong nagtatanong sa akin dyan, sa comment section nitong aking mga vlogs, at sana po ay naliwanagan kayo. So, okay. So, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Salamat po.